US President-elect Donald Trump may babala sa Hamas higil sa mga hawak nilang mga hostage at South Korean court. Binigyan ng extension ang otoridad para sa arrest warrant na pinatalsik na Pangulong si Yoon Suk-yeol. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. In-extend ng South Korean court ang deadline para sa pag-aresto sa kanilang pinatalsik na presidenteng si Yoon Suk-yeol. Ito'y matapos bigong maaresto ng mga pulis si Yoon sa nakatakdang deadline nito noong Lunes. Wala ring kumpirmasyon mula sa Corruption Investigation Office kung hanggang kailan ang bagong deadline. Mababatid na ang pag-aresto kay Yoon ay naudlot dahil sa umano'y pagtutol at paghadlang ng Presidential Security Service at mga taga-suporta nitong nakapalibot sa kanyang tahanan nitong nakaraan. Samantala, may mabigat na babala si US President-elect Donald Trump sa Hamas. Aniya, sa oras na maupo siya sa pwesto at wala pang napapakawalang bihag ang Hamas, sisiguraduhin niyang matatapos ang gulo sa Middle East. Hindi man idinitalya ni Trump kung ano ang pinaplano niyang gawin, tiniyak niya na hindi ito makabubuti sa Hamas. Babala niya, hindi magiging maganda sa Hamas oras na manghimasok ang Estados Unidos. Matagumpay namang nakalapag ang unang international flight ng Syria. Lumapag ang Qatar Airways sa Damascus International Airport nitong Martes, kung saan naghihintay ang mga kaibigan at kaanak ng mga pasahero sa terminal building. Karamihan sa mga pasahero ay mga Syrian national na bumalik sa bansa mula nang sumiklab ang gulo noong 2011. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng international flight matapos ang pag-alis sa pwesto ni Bashar al-Assad. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.